Nagpalaglag ng kanyang ipinagbubuntis si Hermelita Tumbaga matapos malaman ng kanyang legal na asawa na nabuntis siya ng ibang lalaki. Pero ang mas masakit para sa marami, hindi naman pala kayang buhayin ng lalaking pinatulan ni Hermelita ang magiging anak sana nila. Walang matinong trabaho, walang direksyon sa buhay, at ayon pa sa mga nakakakilala sa kanila, malayo raw ang agwat nito kay Federico Tumbaga, ang lalaking kanyang pinakasalan. Dahil si Federico, bagamat hindi mayaman, ay kilala sa kanilang lugar bilang responsable, masipag at tahimik na tao. Pero dumating ang araw na tila napuno rin ang lahat kay Federico. Dahil nang mismong makita, umano nito ang lalaking matagal nang tumatay sa kanyang ulo. Ayon nga sa kwento ng ilang residente, bigla na lamang umalingaw-ngaw ang dalawang malalakas na putok ng baril sa labas ng isang paupahang bahay sa bandang Guimba, Nueva Ecija. At sa dalawang putok na iyon, isa ang bumagsak. Ngayon, ang tanong dito ay hindi lang kung bakit nangyari ang pamamaril na iyon, kundi paano umabot sa ganoong punto ang buhay ng dalawang mag-asawa na minsang pinangarap lang namang magkaroon ng simpleng pamilya. Simulan natin dito. Taong 2011 ng ikasal, sina Federico at Hermelita Tumbaga. Parehong tubong Nueva Ecija ang dalawa at ayon sa mga nakakakilala sa kanila noon, maayos naman umano ang pagsasama ng magkasintahan bago pa man sila magpakasal. Si Federico ay kilala bilang tahimik ngunit masipag. Hindi ito palakibo sa inuman o gala. Kadalasan ay nasa trabaho lamang o nasa bahay. Namasukan ito noon bilang mekaniko ng mga heavy equipment sa isang pribadong kumpanya sa Gapan at madalas ay ilang araw pang wala sa bahay dahil sa trabaho. Si Hermelita naman ay mas bata ng ilang taon kay Federico. Maganda, maputi at kilala sa kanilang lugar bilang palabiro at madaling pakisamahan. Noong una, marami raw ang nagsasabing masuwerte si Federico dahil nakapangasawa ito ng babaeng maayos at maalaga. Sa katunayan, kahit simpleng kasal lamang ang ginawa ng dalawa noon, marami pa ring dumalo dahil halos parehong kilala ang kanilang pamilya sa lugar. Nagsimula silang manirahan sa isang inuupahang bahay malapit sa palengke ng Guimba. Maliit lamang ang bahay, ngunit sapat para sa kanilang dalawa. Sa umpisa, maayos umano ang kanilang pagsasama. Madalas pang ngang makita noon si Federico na sinusundo si Hermelita sa palengke o kaya na may magkasabay silang bumibili ng gamit sa bayan tuwing day off nito. Pero habang tumatagal, unti-unti ring nagbabago ang takbo ng kanilang relasyon. Dahil sa trabaho ni Federico, madalas itong wala sa bahay. Minsan ay inaabot pa ito ng ilang araw sa ibang bayan para sa pagkukumpuni ng makina. At dito na umano nagsimulang makaramdam ng matinding pag-iisa si Hermelita. Ayon sa ilang kapitbahay, madalas na raw itong nakikitang nakatambay sa labas ng kanilang inuupahang bahay kasama ang ilang barkada sa lugar. Hanggang sa kalaunan ay nakilala nito si Ben Kalamitan. Si Ben ay kabaligtaran ni Federico. Kung si Federico ay tahimik at responsable, si Ben naman ay kilala sa lugar bilang palaging tambay, palainom, at walang permanenteng trabaho. Pero sa kabila noon, madaldal ito, palabiro, at marunong makisama. Isa rin umano si Ben sa mga lalaking mahilig magporma kahit walang pera. Yung tipong puro porma pero wala naman datong. Mahilig magyabang pero fake lang naman. Sa pagkakakonekta ni Ben kay Hermelita naman, kapag bumibili ng ulam o soft drink si Hermelita, ay lagi na lamang may pahaging si Ben habang nakasandal sa motorsiklo nito at nagyoyosi. Mukhang lagi kang mag-isa minsang biro nito habang nakangisi. Mas asawa pa yata ng trabaho si Federico kaysa sayo. Napapangiti na lamang noon si Hermelita habang umiiling. Ganon talaga pag responsableng tao. Wika naman niya na parang ipinagtatanggol ang kanyang asawa noong una. Pero kahit ganoon ang sagot niya, hindi lingid sa kanya na may parte ng sinabi ni Ben ang totoo. Dahil habang tumatagal ay tila paulit-ulit na lamang ang buhay nilang mag-asawa. Gigising si Federico ng madaling araw para sa trabaho.
uuwi ng gabi na pagod, kakain at matutulog. Minsan ay halos hindi na sila nagkakapag-usap ng maayos o nakakalimutan na rin ni Federico ang romansa sa pagitan nilang mag-asawa. Sa madaling sabi, parang paminsan-minsan na lang nadidiligan ni Federico ang asawa, kulang na sa bembang kumbaga. At yun na rin siguro ang dahilan kaya hindi pa sila makabuo ng anak nung mga panahong iyon. Samantalang si Ben, kahit walang matinong trabaho at madalas tambay lamang at nakikipasada lamang ng tricycle paminsan-minsan, ay marunong magpasaya at magpatawa. Madaldal ito at palaging may kwento. Yung tipong kahit walang pera ay akala mo kung sinong astig kung pumurma at magsalita. At iyon ang unti-unting kinasanayan ni Hermelita. Hanggang sa dumating sa puntong halos gabi-gabi nang nakikita ng ilang kapitbahay si Ben na nakatambay sa labas ng bahay nila habang nakikipagkwentuhan kay Hermelita. Malapit kasi sa waiting shed ang bahay nila Hermelita, tapos sa waiting shed naman na iyon ay siyang paradahan ng mga tricycle na namamasada tuwing hapon at umaga. Pero wala kang masyadong makikita doon tuwing tanghali dahil sa may init na panahon. Kaya minsan pa nga ay inaabot sila ng alas 12 ng gabi habang nagtatawanan sa may malapit sa waiting shed na ito. Pero dahil maliit lamang ang lugar, mabilis ding nagsimulang kumalat ang bulungan. May ilang nagsasabing masyado nang malapit ang dalawa, habang ang iba na may naniniwalang baka wala lamang talagang magawa si Hermelita kapag wala ang asawa. Isa pa, normal lang siguro kasi nga doon naman kadalasan pumaparada ang mga tricycle. Ngunit isang gabi habang malakas ang ulan sa labas at nasa kabanatuan si Federico dahil sa trabaho, muling kumatok si Ben sa kanilang bahay. Pagbukas ni Hermelita ay bumungad si Ben na basang-basa habang natatawa. "Brownout sa amin," sabi nito habang pinupunasan ang muka. "Makikisilong muna ko." Napailing na lamang si Hermelita bago ito pinapasok. Tahimik na umupo si Ben sa loob habang umiinom ng kape na ipinagtimpla ni Hermelita. Sa labas ay malakas ang ulan at halos walang marinig kundi ang patak ng tubig sa bubong. "Wala si Federico?" tanong ni Ben habang nakatingin sa kanya. "Bukas pa siguro uuwi," sagot ni Hermelita. Ilang segundo silang natahimik bago muling nagsalita si Ben. "Ang lungkot siguro, no?" Napakunot noo si Hermelita. "Ano? Yung ganito? Mag-isa ka lagi." Hindi agad nakasagot si Hermelita. Pero pakiramdam niya noon ay tilaon nawawala na ang lambing at init sa kanilang relasyon ng kanyang asawa. Parang trabaho at obligasyon na lamang ang lahat. "Mabait naman si Federico," mahinang sabi niya habang nakatingin sa hawak na tasa. "Oo, pero minsan hindi sapat yon. Hindi ka na niya naasikaso. Ang ganda mo pa naman." Dahan-dahang napatingin si Hermelita kay Ben na parang papogi pa ang gago. "Ang kapal mo talaga." Ngumiti lamang si Ben habang nakatitig sa kanya. "Totoo naman eh. Babae ka rin. Siyempre gusto mo rin ng may nakakausap. Yung napapansin ka." Hindi na muling sumagot si Hermelita. Pero ng gabing ito, ayon sa kwento naman ni Ben sa mga kapwa niya tambay o tricycle driver, ay may nangyari na sa kanila ni Hermelita. Ipinagyayabang pa ni Ben na parang sabik na sabik daw sa kama si Hermelita noong nagtatalik sila. Ang sarap niya pare. Iyon daw ang kada sambit ni Ben sa tuwing nagkukwento ito tungkol sa pakikipagtalik niya sa isang babae. Pero hindi naman niya pinapangalanan si Hermelita kapag nagkukwento siya. Basta ang sinasabi lang niya ay mayroon siyang binibembang na babaeng maganda. Habang tumatagal ang relasyon ni na Hermelita at Ben, mas lalo rin silang naging kampante. Dumating pa sa puntong kahit may posibilidad na makita sila ng ibang tao, ay tila nawalan na sila ng takot. Madalas nang ihatid ni Ben si Hermelita gamit ang motorsiklo nito papuntang bayan habang nasa trabaho si Federico. Minsan na may sabay silang nakikitang kumakain sa karinderya malapit sa terminal. At kahit nagsisimula ng umugong ang chismes sa lugar, pilit pa ring binabaliwala iyon ni Federico dahil buo pa rin noon ang tiwala niya sa asawa. Pero isang gabi noong 2013, biglang napaaga ang uwi ni Federico mula sa trabaho. Pagod itong bumaba mula sa bus habang may dalang bag at maruming jacket galing sa pagkukumpuni ng makina sa San Jose.
Tahimik ang paligid nang makarating siya sa kanilang bahay pero agad niyang napansin na bukas pa ang ilaw sa sala kahit pasado 12:00 na ng gabi. Pagpasok niya sa loob, nadatnan niyang nagulat si Hermelita sa kanyang pagdating. "Akala ko bukas ka pa," mabilis nitong sabi. Hindi agad sumagot si Federico. Napatingin ito sa mesa. May 2 baso ng beer at may isa pang monoblock chair na tila bagong ayos lamang. "Sino kasama mo?" Malamig na tanong niya. "Wala." "Bakit 2 baso?" Matagal na yan." Tahimik lamang si Federico, pero mula noon ay tila nagsimulang magdikit-dikit sa isip niya ang lahat ng bulungan tungkol kina Ben at Hermelita. Makalipas ang ilang linggo, mas lalo pang naging malamig si Hermelita sa kanya. Madalas na itong nakatutok sa cellphone at mabilis magalit kapag tinatanong niya. "Pwede ba, Federico, lahat na lang pinagdududahan mo?" "Hindi kita pinagdududahan. Nagtatanong lang ako." Pareho lang yun. Hanggang sa isang umaga, aksidenteng naiwan ni Hermelita ang cellphone ba nito sa kama habang naliligo. At doon unang nakita ni Federico ang pangalan ni Ben. "Miss na kita. Kailan tayo magkikita? Atat na ko sa'yo." Parang nanlamig ang buong katawan ni Federico habang binabasa ang mga mensahe. Paglabas ni Hermelita mula sa banyo, nadatnan nitong hawak na ng asawa niya ang cellphone. "Ano to?" Mahinang tanong ni Federico habang nanginginig ang boses. Namutla si Hermelita. "Federico, ano to?" Sigaw nito. Tahimik na napaiyak si Hermelita bago tuluyang umamin. "May nangyari sa amin." Parang gumuho ang buong mundo ni Federico sa narinig. Napaupo ito sa gilid ng kama habang hawak ang ulo. "Kaibigan ko yun ha. Asawa mo ko." Pero hindi pa doon natapos ang lahat. Makalipas lamang ang ilang linggo, isa na namang katotohanan ang tuluyang sumira sa kanya. "Buntis ako," umiiyak na sabi ni Hermelita isang gabi habang magkausap sila sa kusina. Tahimik na natigilan si Federico. "At sa akin ba yan?" Hindi agad nakasagot si Hermelita. At ang katahimikang iyon ang siyang pinakamasakit na sagot na natanggap ni Federico sa buong buhay niya. "Putangina," mahinang sambit nito habang napapaatras. Pero kahit pa ganoon ang nangyari, hindi lubusang hiniwalayan ni Federico ang asawa nito. Bagkus ay naging tahimik lang ito at hindi kinakausap si Hermelita. Hindi rin niya ito magawang saktan o palayasin dahil nga sa kalagayan nito. Pero isang pagkakataon lang ang hinihintay ni Federico, ang makita ang lalaking tumarantado sa kanya. Pero naging mailap ang pagkakataong iyon. Hanggang sa pag-usad ng mga araw dahil ata sa nakonsensya si Hermelita sa nangyari, ay pinalaglag nito ang bata. Tuluyan na ring nagbago noon si Federico dahil kahit nagkakasama pa sila ni Hermelita noon sa iisang bubong, ay parang mas mababa pa sa trapo ang tingin niya sa kanyang asawa. Pero ang mas makapal daw ang mukha rito, ayon sa ilang residente, ay si Ben dahil tila wala ring balak umiwas. Dahil di pa rin niya tinantanan si Hermelita. Hanggang sa isang gabi, habang nasa maliit na tindahan si Federico at tahimik na umiinom ng beer, may isang lalaking nakapagbitaw ng biro tungkol kay Ben. "Pre, tibay mo ah. Ako baka nabaliw na ako pag sa akin ginawa yon." Tahimik lamang si Federico noon habang nakatitig sa bote ng beer. Pero ayon sa nagtitinda, nasambit ni Federico ang mga katagang, "Magkikita rin kami ng gagong yon." Pero sa impyerno na ang bagsak niya pag nangyari yon. Dahil doon, ilang linggo matapos ang pagkawala ng batang ipinagbubuntis ni Hermelita, tila mas lalo lamang lumala ang tensyon sa pagitan ng tatlo. Bagamat pilit nang inaayos ni Federico ang sarili sa pamamagitan ng pagtutok sa trabaho, hindi pa rin nawawala sa isip nito ang kahihiyan at galit na iniwan ng pagtataksil ng asawa at ng sariling kaibigan. Kasi imagine ninyo, noong naiisip pa lang ni Federico na habang nasa trabaho siya noon at nagsusumikap sa buhay, ay andoon naman sa bahay ang kanyang asawa na nakatihaya at binabayo ng iba. May mga pagkakataon pa umanong nakikita si Ben na nakikipag-inuman lamang sa gilid ng kalsada habang tila walang pakialam sa mga usapan ng tao tungkol sa nangyari. Minsan pangaraw ay may narinig na biro ito habang kasama ang ilang tropa.
Kung ayaw bantayan asawa, huwag mag-asawa. Sabay tawa pa ni Ben sa mga kausap sa mga salita niyang iyon. At bagamat walang direktang ebidensya na narinig iyon ni Federico, mabilis pa ring nakarating sa kanya ang mga ganoong salita. Hanggang sa bandang alas 8 ng gabi noon sa isang paupahang bahay sa Gimba, Nueva Ecija. Mainit pa ang panahon kahit gabi na at marami pang tao sa labas dahil may ilang tindahang bukas pamalapit sa lugar. Ayon sa investigasyon, naroon noon si Ben Kalamitan kasama ang ilang kakilala nang mapansing may paparating na motorsiklo. Pagdating ng motorsiklo, agad umanong bumaba si Federico. Tahimik, walang imik, pero kapansin-pansin umano ang tigas at galit sa mukha nito. Federico, mahinang sambit pa raw ni Ben habang nakatayo sa may labas ng bahay. Hindi agad sumagot si Federico. Dahan-dahan lamang itong lumapit habang nakatitig kay Ben. Ayon sa isang witness, tila ilang segundo ring nagkatitigan ang dalawa na para bang pareho nilang alam kung saan hahantong ang gabing iyon. Pre, makinig ka muna, sabi umano-uwo ni Ben habang bahagyang umaatras. Makinig? Malamig na sagot ni Federico. Nakinig ba kayo sa akin nung habang ginagago nyo ko? Tinira mo asawa ko. Pinalaglag nyo pa ang bata nyo tapos sasabihin mong makinig muna ako, sabi ni Federico. Bigla na lang, pre, wag. Kinakabahang sabi ni Ben habang nakataas ang dalawang kamay, pero tila wala nang naririnig si Federico noon, kaya walang sabi-sabi. Dalawang putok ng baril at kasabay noon ay dalawang tingga rin ng bala ang tumama sa katawan ni Ben. Binaril siya ni Federico. Nagsigawan ang mga tao habang mabilis na nagtakbuhan palayo. Nakalakad pa si Ben ng ilang hakbang hanggang sa napahandusay ito sa semento. Ayon sa witness, pilit pa umano itong humihinga habang nakahawak sa sugat nito na mabilis na umaagos ang dugo. Samantalang si Federico ay nanatiling nakatayo habang hawak ang baril. Tahimik, tila wala na itong naririnig sa paligid. Takot naman na lumapit pa ang mga tao noon dahil baka madamay sila sa galit ni Federico. Walang ya, may binaril. Patay yata. Tumawag kayo ng pulis. Sigaw ng ilang tao. Ilang minuto lamang ay dumating na rin ang mga rumesponding pulis sa lugar. At ayon sa ulat, hindi na umano nanlaban pa si Federico nang lapitan ito ng mga autoridad. Bitawan mo ang baril, sabi ng pulis. Dahan-dahan lamang umanong ibinaba ni Federico ang hawak nitong revolver bago tahimik na nagpaposas. Samantalang si Ben ay mabilis na isinugod sa ospital. Pero makalipas lamang ang ilang oras, idineklara rin itong dead on arrival dahil sa tama ng bala sa dibdib. Sa nangyari, may mga nagsasabing mali pa rin ang ginawa ni Federico dahil walang sino man ang may karapatang pumatay. Pero mayroon ding nagsasabing matagal nang itinulak ng galit, kahihiyan at pagtataksil ang lalaki hanggang sa tuluyan itong mapuno at mawalan ng kontrol sa sarili. Dapat lang ngayon, sabi pa ng iba dahil wala ring kwenta ang mga taong kagaya ni Ben. Ang pagkakamali lang daw ni Federico ay nagpahuli siya sa mga pulis. Dapat daw ay tumakas na lang siya. Sa mga sumunod na buwan, naging laman ng usapan sa kanilang lugar ang paglilitis sa kaso ni Federico. Habang iginiit ng pamilya ni Ben na planado umano ang pagpatay, ipinunto naman ng kampo ni Federico ang matinding emosyonal at mental distress na dinanas nito matapos mabunyag ang relasyon ni Ben at Hermelita, pati ang tungkol sa ipinagbubuntis at pagpapalaglag. Ayon pa sa ilang tumestigo, matagal umanong tiniis ni Federico ang kahihiyan at panlalait sa kanilang lugar bago nangyari ang pamamaril. Dahil dito, kinonsidera ng korte ang matinding bugso ng damdamin. Sa halip na murder, homicide ang naging hatol kay Federico Tumbaga. Kalaunan ay sinentensyahan ito ng mahigit 12 taong pagkakabilanggo. Sa investigasyon ng pulisya, isa sa mga pangunahing lumabas na motibo ay ang matinding sama ng loob at galit ni Federico matapos malaman ang relasyon nina Hermelita at Ben pati na ang tungkol sa ipinagbubuntis nito noon. Maging ang pagpapalaglag umano ni Hermelita ay naging malaking usapin sa kanilang lugar dahil ayon sa ilang residente, doon tuluyang nasira ang isip ni Federico.
Samantalang si Hermelita naman ay halos hindi na nagpakita pa sa publiko matapos ang insidente. Ayon sa ilang kapitbahay, ilang araw itong hindi lumalabas ng bahay habang palaging umiiyak. Sa huli, hindi lang buhay ni Ben kalamitan ang natapos noong gabing iyon. Kasama rin doon namatay ang tiwala, pamilya at kinabukasang minsang pinangarap ni na Federico at Hermelita Tumbaga.